Purihin ang Panginoon. Muli po ay salamat sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan, Defend the Faith. Ako po si Brother Marco Evangelista. Ngayon po ay pag-uusapan naman natin ang isang debosyon tungkol sa ating mahal na Inang Maria. Alam ko po na bawat Katoliko ay talagang deboto sa pamamaraan ng paggamit ng Santo Rosario. Sapagkat naniniwala po tayo na ang Santo Rosario, mga kapatid, ay nagbibigay po sa atin ng mga pagmumuni-muni sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito nga po ay tinatawag nating munting Biblia. Bakit po naging munting Biblia? Sapagkat kayang-kaya po nating ikuyom sa palad natin ang rosaryo, kaya nating ilagay sa bulsa, kaya nating ilagay sa ating mga bag o sa mga pouches. Munting Biblia. Bakit munting Biblia? Sapagkat ang nilalaman po, ang kabuuan ng rosaryo ay pawang hinango po sa Biblia. Hindi ho pwedeng pasubalian na ito ay nanggaling sa banal na kasulatan. At ang rosaryo nga po ay tinatawag nating storytelling. Isang pagkukwento sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo kasama ang kanyang mahal na ina, ang ating mahal na inang si Maria. Sinasabi ng Santo Rosario ang mga tagpo sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang Paschal Mystery mula po sa joyful, sorrowful, glorious hanggang sa luminous mysteries, makikita natin ang bawat bahagdan ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. But, very unfortunate na hindi naman lahat ay naniniwala po sa debosyon ng Santo Rosario. Ang mga protestante pong sekta na umusbo ngayon ay talagang paboritong atakihin ng rosaryo. And of course, ang kanilang referensya ay wala pong iba kundi ang Biblia. Kung sila po'y ating kakausapin, gagamitin po nila sa Bible ang bahagi ng Matthew chapter 6 verse 7. Sapagkat dito daw po mababasa natin ang pagtutol ng Bible sa paggamit ng rosary. Ano po ba ang nakalagay sa Matthew chapter 6 verse 7? Ganito po ang sabi, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Yan. Huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Tapos ang boxing. Madaming Katoliko po, nung marinig iyon, binuklat ang Bible, pinabasa sa kanila, nabasa nila, Matthew chapter 6 verse 7, ito Bible, huwag kang mananalangin ng paulit-ulit. Ang ginawa po, tinapon ng rosaryo. Kasi nga naman ang nakalagay, huwag manalangin ng paulit-ulit. Pero meron pong malaking kasinungalingan doon. Meron pong malaking pandaraya sa pagbasa ng teksto. Bakit? Sapagkat kung lilinawin ang pagbasa, pagkabanggit po na huwag manalangin ng paulit-ulit, wala pong period yon, wala pong pagtatapos doon. May karugtong po yun. Ano po yung teksto? Huwag kayong manalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan. Walang kabuluhan po ang pinupunto sa ipinagbabawal na pamamaraan ng pananalangin na paulit-ulit. Meaning to say, kung ikaw ay nagdadasal ng paulit-ulit na walang laman yung iyong dasal, walang katuturan ang iyong dasal, ito po ang tinututulan ng Biblia sa Matthew chapter 6 verse 7. Now, ang tanong, ang Biblia po ba, or rather, ang rosary po ba, ay walang kabuluhan? Nako, pag sinabi niyong walang kabuluhan, kinukontra niyo po mismo ang Biblia. Sapagkat dito pa lamang po sa bahagi ng cross, nag-express na tayo ng ating pananampalataya. Anong sabi natin? Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Oops, teka lang. Nasa Genesis chapter 1, buong chapter, pinapakita doon. May gawa ng langit at lupa. Sino yon? Ang Diyos. Sumasampalataya tayo. Sumasampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos. Nasa rosaryo po iyon. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo. Sumasampalataya tayo sa muling pagbuhay. Lahat po yan, ang content nasa rosary, dito po sa cross. And then, pagka nirecite natin yung unang beads, nasa rosary po. Nasa Gospel of St. Matthew, chapter 6, ano sabi doon?
Ganito kayo mananalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang nagturo po ang Panginoong Yesus. And then, sa mga ibang bahagi, ibinabanggit uli natin ang Ama namin. At dadako na po tayo sa mga beads na susunod. Yung unang tatlo at yung bawat dekada, ito po'y binubuo ng tagsasampu. Ano po ang nire-recite natin? Aba, Ginoong Maria, or Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Teka lang po, yan po'y nasa Bible. At yan po ay binanggit mismo ng Arkanghel Gabriel na bumaba mula sa langit at nagsabi sa Lucas chapter 2, chapter 1, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. At sinabi ni Santa Elizabeth na nanay ni Juan Bautista, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak nasa kanyang sinapupunan. So how come nasasabihin na ang rosaryo ay walang kabuluhan? Samantalang scriptural po ito, nasa Bible po. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Aba, baka nakakalimutan natin ang turo ng mga apostol, particularly si St. James chapter 5 verse 16. Ang sabi niya, humingi kayo ng panalangin sa mga taong matuwid. Si Maria po ba hindi matuwid? Holy Mary, Mother of God. Pag dininay mo yan, dinidinay mo ang pagka-Diyos ni Jesus. So malaking problema. Kaya ang bahagi ng Biblia ay bahagi ng rosaryo. Ang rosaryo ay bahagi ng Biblia. Kaya ito'y munting Biblia. Now, pag binanggit natin ang bawat misteryo, joyful mystery, di ba? Binabanggit natin doon. Yung birth of our Lord Jesus Christ, lahat po yan nasa bahagi ng Bible. The birth of our Lord Jesus Christ hanggang doon sa kanyang finding of child Jesus in the temple sa huling bahagi. Sa pagdating ng sorrowful, binabanggit natin yung kanyang pananalangin sa Gethsemane hanggang doon sa kanyang crucifixion and death. Pagdating ng ating joyful, binabanggit natin ang kanyang pagkabuhay na maguli hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Pagdating po sa luminous, binabanggit natin ang propagation of the kingdom of God, institution of the Eucharist, no? Wedding at the Cana at marami pa. So lahat po yan ay galing sa Biblia. Kaya ho ang rosaryo ay munting Biblia. Puntahan natin yung atake. Puntahan natin yung batikos. Matthew chapter 6 verse 7. Huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Pagka tayo po ay nag-focus sa punto nila, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Ayaw ng Diyos yan. Abay, magkakaroon na naman ng panibagong problema. Ano po iyon? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo po, kung atin pong babasahin ang Mateo chapter 26, verse 36 hanggang 44, ang Panginoong Jesucristo po nanalangin sa halamanan ng Gethsemane. Pagkaraan sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Pagkalayo niya, nagpatira pa siya nanalangin. Ama ko, kung maaaring ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, gayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya, dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit isang oras man lang? Muli siyang lumayo, nanalangin, Ama ko, kung hindi mayaalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik, dinatnan na naman niya silang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok, iniwan niya ang tatlong alagad, at muli siyang nanalangin, at iyon din ang sinabi. Take note po mga kapatid, ano ang sabi ng Biblia? Muli siyang nanalangin, ano ang content ng kanyang panalangin? At iyon din ang sinabi. Repetitive prayer po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung titingnan natin yung atake ng mga protestante sa Matthew 6:7, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Aba, teka lang. Mukhang ang Panginoong Jesucristo gumawa ng mali. Bakit? Kasi dito sa record, Matthew chapter 26, muli siyang nanalangin, paulit-ulit, at iyon din ang sinabi. Sa isang bahagi din sa buhay ni Apostol Pablo, sa 2 Corinto chapter 12 verse 8, ang sabi niya, nanalangin siya at 3 ulit niyang idinalangin sa Panginoon yung bagay na gusto niyang alisin sa kanyang buhay. Si Apostol Pablo po, 3 ulit nagdasal. Yun din ang content ng kanyang dasal.
repetitive prayer. Abay, kung ang batayan natin yung Matthew 6:7, huwag kang manalangin ng paulit-ulit, tapos sasabihin yung labag yan ay ayaw ng Diyos. Abay, may problema kay Jesus. May problema kay Apostol Pablo sapagkat sila'y nagdasal ng paulit-ulit recorded sa Scripture. Pero hindi nga po yun ang punto. Ang punto ng Matthew chapter 6 verse 7, huwag kang manalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan. Ang rosaryo po ay dasal na punong-puno ng kabuluhan sapagkat nakalagay po ang content nito sa tagpo ng mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, maliwanag pong itinuturo mismo ng Biblia ni Apostol Pablo sa Colossus chapter 2 verse 2, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mangagpuyat ng may pasasalamat. Sa Roma chapter 1 verse 9, sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa Ebanghelyo na kanyang anak na walang patid na aking binabanggit sa aking mga panalangin. Walang patid binabanggit sa aking mga panalangin. Repetitive prayer. At ito pa po ang nakamamangha. Sa bahagi po ng pahayag chapter 4 verse 8, ang sabi, at ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila ay puno ng mata sa palibot at sa loob. Ito po. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabubuhay at siyang darating. Ano po yun? Repetitive. Paulit-ulit. Wala pong ginawa ang mga nilalang na buhay na naroon po sa langit, walang pahinga, araw-gabi, isa lang po ang sinasabi nila, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Meaning to say, mali po ang turo. Gamit ang Matthew 6:7, bawal manalangin ng paulit. Kasi si Jesus, si Apostol Pablo, at mismong ang mga nilalang na nasa langit, repetitive po kung sila'y manalangin. Paulit-ulit. Kaya ho, para hindi tayo maligaw, ay intindihin po natin ang konteksto ng banal na kasulatan bago po tayo makinig sa iba, bago po tayo maakay na mawala at maligaw sa ating pananampalataya. Tandaan po natin, tuwing ginagamit po tayo ng Santo Rosario, tayo po'y naglalakbay kasama ang ina ng ating Panginoong Hesukristo, itinuturo niya po tayo sa landas patungo sa ating Panginoong Hesukristo at tatandaan po natin, walang patid tayong magdadasal. Ibig sabihin, paulit-ulit. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod na programa dito po sa atin sa Emmanuel TV Network. Tandaan po natin, ang Diyos ay sumasa atin. Emmanuel.